Matapos ang confrontation ng Hailey kay Hindray at Nobunaga, ngayon ay ire-review na natin ang Chapter 400 o ang Episode 61 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na nangyari matapos na mapaalis si Nobunaga sa hideout ng Hailey at matutunghayan din natin ngayon ang isang misteryosong pangyayari. Yan at marami pang iba ang ating masasaksihan sa episode na ito. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin ta. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Secrecy. Nagsimula ito kina Finks at Phaeton na kasalukuyang tinitingnan ng receiver. Ayon kay Finks, nasa 100 hanggang 200 meters ang direksyon ng transmitter pero mukhang unstable ito. Hindi raw malinaw kung ano talaga ang eksaktong distansya nito, na ibig sabihin, ayon sa naging paliwanag noon ni Hindray, ay maaaring nasa itaas o ibaba nila ang lokasyon ng hideout ng Hailey dahil nasa Tier 3 sila ngayon. Kaya sinabi ni Finks na bababa na raw sila dahil doon nila malalaman kung malayo o malapit ba talaga sila sa lokasyon. Sabi naman ni Phaeton, mas magiging madali raw ang paggamit niya ng N kapag may nagsasalita o gumagalaw sa loob ng range nito. Dagdag pa niya, habang naka-maintain siya ng N, hindi siya pwedeng gumalaw. Kaya kung gagamit siya nito, dapat ay nasa isang maliit o closed area siya, gaya ng warehouse. Pero kahit kaya raw niyang palawakin ang sakop ng kanyang N, nagiging target naman siya ng ibang mga NEN users na posibleng banta dahil madali siyang madetect kapag ganun kalawak ang paggamit niya. Habang nag-uusap sila, tinanong si kung bakit nandirito ka sila. Sagot naman ni Phaeton, ikaw rin naman. Tinanong ni Finks, nakabalik ka na pala. Tugon naman ni Nobunaga, sasabihin ko sa inyo mamaya kung anong nangyari, pero sa ngayon, gumagana ba ang transmitter? Sagot ni Phaeton, oo. Napatunayan na naming gumagana ito at patungo na kami sa kung saan ito nakalagay para makumpirma kung nasa itaas ba o nasa ibaba ang hideout ng Hailey. Tinanong ni Nobunaga, yun lang? Sagot ni Finks, alam mo naman, 10 minuto pa lang ang lumipas mula nung umalis ka, di ba? At sa tingin ko nasa Tier 2 ang transmitter ngayon. Kapag nalaman na natin ang eksaktong lokasyon, saka na lang tayo dadaan sa hidden door na nasa opisina ng Char family. Maya-maya pa ay habang naglalakad sina Nobunaga ay nilapitan sila ng isang sundalo. Sinabi nito na narinig at nire-report ng CU family at Char family ang tungkol sa Phantom Troop kaya pinapayagan na raw silang makadaan. Sa isipan naman ni Nobunaga, sinabi niya sa sarili, nasa Tier 2 pala tayo. Kaya sinabi niya sa sundalo, kung pupunta si Hindray dito, pakisabi na lang na bumaba kami, papunta sa hideout ng Char family. Pero sa isipan niya, patuloy pa rin siyang nagdududa. Sabi niya, mali talaga ito. Kasi kahit pa nasa itaas man o nasa ibaba ang lokasyon ng transmitter, may mga posibilidad pa ring hindi tugma. Hindi naman talaga ibinuhay ng mafia sa atin ang lahat-lahat. Parang may kakaiba. May mali talaga sa kutob ko na yon. Kaya tinanong naman ni Finks kung may idea ba si Nobunaga kung saan eksaktong matatagpuan ang hideout ng Hailey noong napunta sila roon. Sagot naman ni Nobunaga, hindi raw niya alam kung saan ito matatagpuan sa loob ng Black Whale dahil ang leader daw ng Hailey ay gumawa ng isang space gamit ang NEN kaya dapat ay manatili silang alerto. Maya-maya pa, habang sila'y bumababa, pinatigil naman sila ni Phaeton dahil napansin daw niya na may nagbago sa receiver. Mas lumalayo raw ang distansya ng transmitter. Kaya sabi ni Finks, siguradong nasa Tier 2 daw ang lokasyon ng hideout ng Hailey dahil habang papunta sila sa Tier 4 ay lalo namang lumalayo ang signal ng transmitter. Napasabi naman si Nobunaga, kaya pala. Masama talaga ang kutob ko. Ibig sabihin, ang boss pala ng Hailey ay nasa upper tiers. Naisip din niya kung paano lulutasin ng mafia ang digmaang ito. Sabi naman ni Finks, pagdating daw sa pagpapatay sa mga karibal ng mafia members habang ang mga leader ay nagtatago sa kanilang hideout, ang ganitong klase ng labanan ay nagpapakita lang na wala raw talaga silang wastong kaalaman tungkol sa sitwasyon ngayon sa pagitan ng mga mafia families. Posible raw na may nilabag o sinuway na lumong batas ang Hailey, kaya naganap ang digmaang ito. Kaya sabi naman ni Phaeton, dediretso na lang daw sila mayon sa Char family. Tugon ni Nobunaga, dadalhin muna natin si Franklin. Kasi hindi pa natin alam kung ilan lahat ang miyembro ng Hailey na nasa hideout at mukhang mas developed pa ang mga abilidades nila kaysa sa inaasahan natin. Sa isipan naman ni Nobunaga, iniisip niyan, posible nga talagang may sinuway na nakaugali ang batas ng Hailey
kaya nauwi sa ganitong digmaan. Paliwanag pa niya kay Finks. Kung titignan mo ang mga miyembro ng Hailey, parang mga random lang silang grupo or gang, pero mahirap silang kalabanin, depende kung sino at gaano kagaling ang kanilang advisor. Nang marinig iyon, sabi ni Finks, "Hoy, baka nakakalimutan mo, pumapatay lang tayo ng oras dito. Ang tunay nating misyon ay hanapin si Hisoka." Sagot ni Nobunaga, "Alam ko, pero ang pag-secure ng ruta natin papunta sa itaas ay importante rin para mahanap natin si Hisoka. At kung isasama pa natin si Franklin, baka madagdagan lang ang panganib kung sakaling makasalubong natin siya." Sabi naman ni Finks, "Ang pag-aalitan natin tungkol sa Hailey ay parang nagpapakita lang kung gaano ka na na-o-obsessed sa kanila." Sagot ni Nobunaga, "Hindi ko naman dinidinayan. May nakita lang akong interesting sa Hailey." Sapat ni Phaeton, "Masyado ka talagang naaaliw sa mga kalaban mo, Nobunaga." Pagkatapos niyon, maririnig ang isang announcement. Dapat daw nilang munang ituon ang kanilang atensyon sa isang urgent announcement na may kasamang masamang balita. Matapos ang eksenang iyon, sa susunod na panel sa Room 106, makikita naman ang mga tauhan ni Prince Tyson. Nagsalita ang isa sa mga gwardya at ipinakilala ng prinsipe ang pangalan niya na Madwig, isang hitman na may amnesia. Ayon kay Madwig, ang tanging bagay lang na natatandaan niya ay kung paano humawak ng baril, at nandito raw siya dahil kinuha siya ni Prince Tyson. Pagkatapos niyon, nagsalita naman ng isang lalaki at sinabing siya daw ay Himonse, isang global A-list star. Pero ayon kay Prince Tyson, hindi pa raw niya naririnig ang pangalang Himonse at sinabi pa niya na hindi ito ang type niya na lalaki. Sumunod namang nagsalita si Ansel na ipinakilala ang sarili bilang little brother ni Prince Tyson at silang dalawa lang daw ang nakakaalam ng katotohanan iyon. Ang huling nagsalita ay si Hyuga na nagsabing hindi sa pagmamayabang pero isa akong legendary tutor. Kaya kong turuan ng kahit sinong individual kahit pa singiyit ng munggo ang utak nito. Kaya guaranteed daw na makakapunta sa isang elite na paaralan ang mga tinuturuan niya. Nagsalita naman itong isa na isa raw siyang prinsipe mula sa planetang Mooney na nasa SR Nebula. Pumunta raw siya dito sa planetang ito para maghanap ng mapapangasawa. Matapos ang introduksyon ng mga guards ni Eon ni Tyson, sabi naman ni Giuliano, okay. So, nag-acting-actingan lang pala ang mga to base sa mga characters na gusto mo, mahal na prinsipe. Nasabi iyon ni Giuliano kaya sinagot naman siya ni Tyson, "Hoy, bawal yung sinasabi mo. Ang mga guards ko ay totoong na-reborn na. At ngayon na nasa loob tayo ng Black Whale, ikaw naman, Giuliano, ay mari-reincarnate o mari-reborn sa isang panibagong Giuliano." Nakuha pa raw ni Giuliano ang ibig niyang sabihin kaya sinabihan siya ni Tyson na, "Ikaw na parang chick boy pero isa ka palang bodyguard na may gintong puso." Sugot naman ni Giuliano, "Okay, na-reincarnate na po ako." Pero sabi naman ni Hyuga, wala naman daw pinagbago ang karakter ni Giuliano na ibinigay sa kanya ng prinsipe. Habang nag-usap sila, makikita naman si Izunami na nakatingin kay Giuliano. Sabi niya, wala naman daw talagang nagbago kay Giuliano. Pero ang bagay na talagang pinag-aalala niya ay tuwing binabasa raw ni Giuliano ang libro ni Tyson, bigla raw itong nagiging tahimik. Sobrang kakaiba kumpara sa dati. Kaya sa isipan ni Izunami, sigurado raw siyang konektado iyon sa Nen ability ng Nenbis ni Tyson. Pero kung pagmamahal daw talaga ang pinaprioritize ni Tyson, binigyan niya ng libro ang mga lower rank princess, pati na ang mga ino nito. Posible raw na hindi nila binasa ang libro. Baka itinapon o itinago lang nila. Dagdag pa ni Tyson, nasa delicate position daw siya pagdating sa agawan ng trono at wala siyang masyadong impluensya kumpara sa iba. Tinanong naman siya ni Izunami kung binigyan din ba niya ng libro ang mahal na hari. Sagot ni Tyson, kailangan pa raw niyang humingi ng permiso para makita ang kanyang ama, pero sinabihan na raw niya ang kanyang ina tungkol dito at umaasa siyang mabibigyan ng kopya ng kanyang libro ang hari. Yun daw talaga ang kondisyon niya para sumali siya sa Succession War ang maibigay ang kopya ng kanyang libro sa hari. Kasi ayon pa sa kanya, hindi naman daw talaga siya gustong sumali sa succession contest na ito sa simula pa lang. Nadismaya pa raw ang kanyang ina na naging ganito lang daw siya ngayon. Hindi raw inaasahan ng kanyang ina na makakapag-ambag pa siya ng anuman. At madalas pa raw sabihin ng kanyang ina na ayaw nitong kawawaan siya ng ibang mga reyna. Gusto raw ng kanyang ina na maghinggatin sa iba. Pero ayon kay Tyson, bilang anak niya, mas pinili niya raw na lumaban gamit ang
The power of love. Nasabihan ng prinsipe, sabi naman ni Izunami, "Mahal na prinsipe, pakiusap. I-contact mo ang iyong ina para makausap mo mismo ang hari sa personal. Para sa susunod na bangkit, mababasa na ng hari ang iyong libro. Baka iyon na ang susi para magbago ang kanyang isipan at itigil na niya ang succession war kapag nabasa niya ito." Nasabi naman ni Tyson na natutuwa raw siyang marinig ang bagay na iyon kay Izunami at oo, sasabihan daw niya ang kanyang ina tungkol doon. Matapos niyan, lumipad ng eksena sa room 1010 kung saan makikita ang dalawang guards ni Reyna Seiko na nakabantay sa labas habang pinalilibutan sila ng 4 pang sundalo. Nagsalita naman si Seiko sa intercom at sinabihan ng mga sundalo na mamaya na daw ang mga regulasyon na iyon hanggat hindi pa raw niya naililipat lahat ng kanyang personal na kagamitan. Pero tanong niya, bakit daw hindi niya pwedeng makita ang kanyang anak na si Prince Fujetsu? Gayon naman siya ang kanyang ina at isa pa, Reyna siya. Nag-aalala lang naman daw si Seiko para sa kanyang anak at dapat daw ay tigilan na ng mga sundalo ang pagpigil sa kanya na makita ito. Hanggat hindi niya nakikita ang kanyang anak, para sa kanya ay unacceptable na pasukin ng mga sundalo ang kanyang silid lalo na't gusto lang naman daw niyang makausap ang kanyang anak sa tamang oras. Kaya hiniling niya na unahin ng mga sundalo ang kanyang concern, ang makipagkita kay Prince Fujetsu. Matapos niyon, sa isipan naman ni Seiko, nasabi niya na dapat niyang papaniwalain ang lahat na buhay pa si Kacho hanggat maaari. Masakit man daw para sa kanya, napakabilis ng pagkawala ni Kacho. Aminado siyang hindi niya gusto noon ang ugali ng anak dahil parang alam daw ni Kacho ang lahat pero napaka-importante raw niya pagdating sa pagbabahagi ng mga ideya. Kaya gagawin daw niya ang lahat para mapanatili ang pangalan ni Kacho sa Justice Bureau hanggat maaari. Matapos niyon, lumipat ang eksena sa Justice Department sa loob ng interrogation room kung saan maririnig ang boses ng guardian spirit beast ni Kacho na nagpakita sa anyo ni Kacho mismo. Sinabi nito, "Sa tingin ko, nireset ako bilang guardian spirit beast para protektahan si Fujetsu. Posible raw na ito mismo ang ability ng kanyang guardian beast, kaya technically, parang totoong Kacho pa rin siya dahil dala pa rin niya ang parehong emosyon at personalidad." Sabi pa ni Kacho, "Tawagin mo na lang din akong Kacho." Ipinaliwanag niya na kung nakikita siya ngayon ni Fujetsu, ibig sabihin ay wala na talaga siya sa succession contest at kung ginagamit niya ngayon ng aura ni Fujetsu, siguradong nabibigatan ng kapatid sa pasaning iyon. Ayaw raw niyang maging dahilan ng paghihirap ng kapatid kaya sinabi niyang, "Tigilan mo na ang pagsisisi sa sarili mo, Fujetsu. Sa susunod ka na lang magdrama kung si Melody na lang ang nag-iisa sa isang silid." Dagdag pa ni Kacho, kagustuhan niya raw talaga ang nangyari noon kaya wala siyang pinagsisisihan. Para sa kanya, mas naging simple na raw ang lahat na yon. Gagawin nilang hari si Fujetsu at kung hindi sila makakatakas, lalaban na lang daw sila. Alam niyang iniisip ng lahat na patay na siya pero sa hinaharap bigla raw siyang mag-a-appear sa iba na buhay pa. Kaya gusto niyang gamitin nila ni Fujetsu ang sitwasyong iyon bilang advantage. Basta wag lang daw sasabihin ni Fujetsu na namatay talaga siya. Sabi naman ng investigator, kung ganon, dapat sabihan ni Kacho si Fujetsu na alam ng lahat na patay na siya para hindi ito mabigla sa sitwasyon. Dahil kung nakikita naman talaga siya ni Fujetsu, ibig sabihin ay valid ang explanation na yon, na Nen at Guardian Spirit Beast ang dahilan ng kanyang presensya. Dagdag pa ng investigator, ang mga multo at Nen users, nakakapanindig balahibo talaga. Parang hindi ka panipaniwala pero base sa mga ulat ng army at sa kondisyon ngayon ni Melody, naniniwala na ako na totoo ang lahat ng to. Sa isipan naman ni Melody, inis na inis siya dahil kahit sa ganitong sitwasyon ay kalmado pa rin ng mga investigator. Sabi pa ng investigator, ayon kay Kacho, ayaw niya na maging unstable ang mental state mo. Isipin mo, ang babae na kalahati pa ang edad mo ay naghihintay sa'yo, kaya wag mo kaming i-disappoint Melody. Sabi naman ni Kacho, sige na Chang Melody, tutulong ka ba o hindi? Napikon si Melody nang tinawag ng Chang Melody pero sa huli ay napangiti rin siya at sinagot ito ng, sige na nga. Sabi naman ng investigator, ayos, pero uunahin muna natin ang tungkol sa 5 request na natanggap mo mula sa mga prinsipe. Ang 3rd at 4th prince daw ay parehong nagpadala ng personal invitation kay Melody, gusto nilang marinig mismo kung paano siya tumugtog ng flute sa kanilang harapan. Pagdating naman daw sa 1st, 5th at 7th prince, malinaw raw na ang dahilan ng kanilang request ay hindi lang simpleng pagpapakita ng performance, kundi tila isang paraan para magbigay ng pardon kay Melody at mapakinggan siya ng personal. Tinanong ni Kacho, ano raw? Pardon?
Nang marinig ito, agad suminya si Melody sa investigator na huwag sabihin ng tunay na dahilan. Naintindihan naman agad ito ng investigator kaya umiwas siya sa pagbanggit tungkol sa pagkamatay ni Kenny. Sabi ng investigator, sa ngayon dahil mas naunawaan na ng mga prinsipe ang tungkol sa Nen, alam na nila na may kinalaman ka sa escape attempt ni Nakao. Kung mapatunayang guilty ka, posibleng death penalty talaga ang ipataw sa iyo. Pero kung gusto mong makaiwas sa mabigat na parusa, dapat mong tanggapin ang mga imbitasyon ng mga prinsipe at mag-perform sa kanila. Ipinaliwanag naman ni Melody na ang kanyang ability ay may side effect. Kapag tinugtog niya ang kanyang flute, napapakalma at napapaupo sa sarili ang isang tao, kaya tila itong pag-uutos o pag-control. Dagdag pa niya, ang epekto ng kanyang Nen ay cyclical. Nakadepende raw ito sa damdamin ng taong pinatutungkulan, lalo na kung ito ay humihingi ng tawad o kapatawaran. Sa palagay ni Melody, posibleng i-auction ng mga higher-ranking princess ang kanyang mga performance bilang isang uri ng aliwan o political nilang laro. Kaya napasabi siya, kung ganon, baka gamitin nila ang performance ko kasabay ng isang assassination. Sagot naman ng investigator, kung ipaprioritize natin si Fujetsu, ang pinaka-epektibong paraan ay linglangin ang lahat at unti-unting alisin sa daan ng mga higher-ranking princess. Kami na ang gagawa niyan. Dagdag pa niya, ideally, maglalagay tayo ng lason, isang mabagal na lason na dahan-dahang umepekto habang bulag ang prinsipe dahil sa Nen ability mo, Melody, pwede mong ihanda ang lahat ng kakailanganin natin para maisagawa iyon. Nananahimik si Melody, halatang nag-aalangan. Sinabi niya, kung pumalpak ang plano mo, ibig sabihin kamatayan ng kapalit. Bakit mo gustong gawin to, lalo na para lang sa aming? Diretsahan siyang sinagot ng investigator. Nakakapadtaka, akala ko ba may ipinaliwanag ko na to noon? In love kasi ako sa iyo, Melody. Nagulat si Melody at Kacho. Ipinaliwanag niya, hindi ako nakatulog mula nung una kitang narinig tumugtog. Simula noon, lagi kong iniisip ang musika mo. Totoo, nag-enjoy ako sa performance mo, pero higit pa ron, may kakaiba akong naramdaman. Hindi ko alam kung ano yun ng una, pero siguro pag-ibig yun. Dagdag pa niya, akala ng mga tao, workaholic lang ako. Pero ang totoo, mas nauunawaan ko ang pag-ibig kaysa sa kanila. Kaya natural lang siguro na ipaprioritize ko ang taong minamahal ko. Sa isipan naman ni Melody, litong-lito siya. Ano to? Ang tibok ng puso niya, sobrang precise, tugma sa sinasabi niya. Pero posible ka? Isang trap kaya to? Napagtanto ni Melody na ang investigator mismo ang unang nagbanggit ng idea tungkol sa pagmamanipulasyon at pagkontrol, kaya naisip niya, kung totoo na wala siyang alam sa Nen, bakit parang siya pa ang pinakadeterminadong gawin tong assassination plan? Posible kaya na isa siyang manipulator at ginagamitan niya ng sariling Nen ang sarili niya para magmukhang isang non-Nen user? Sa isipan ni Melody, malinaw na. Ginagamit sila ng investigator para sa isang lihimin niyang layunin at ang totoong motibo nito ay posibleng mas malalim pa kaysa sinasabi niyang pag-ibig. Pero sumagot naman si Melody dito sa investigator na okay, sang-ayon kami sa plano na yan. Kaya sagot naman ng investigator, okay, kukunin ko na ang mga supplies. Gamitin mo ang mga request ng pagbisita doon sa mga prinsipe para mapadami natin ang mga dadalaw sa susunod na bangkete. Habang sa isipan naman ni Melody ay wika pa niya na ang pag-a-assume ay tumutukoy sa 5 prinsipe na binanggit ng investigator kanina. Kaya't nagsalita naman si Kacho na siya naman daw ay gagampanan niya ang kanyang part. Kailangan daw nila ang tulong ni Fugetsu at i-explain daw niya rito ang tungkol sa mga taong naniniwala ngayong patay na talaga siya. Ipapaintindi rin daw niya kay Fugetsu na balak nilang iligpit ang 3 higher ranking na mga prinsipe. Dito na tumayo ang investigator at sabi niya, sige, bumalik ka na sa interrogation room. Dahil hindi raw siya nakakakapas sa mga pader tulad ni Kacho, ay gagamit na lang daw siya ng pinto. Kaya dumaan na si Kacho sa bookshelf. Nasabi pa niyang makaalis na. Di mo ba talaga ako iinterogahin? Babahala raw talaga siya sa kapatid nitong si Kacho at mas importante raw ang kalagayan ni Fugetsu. At saka gagamitin lang daw naman ni Kacho ang right nito na mag-remain silent, which is effective daw as always. Matapos yun ay umalis na si Melody. Sabay pasok naman ng investigator sa interrogation room habang naghihintay si Kacho. Ilang minuto pa ang lumipas at umalis na rin si Melody sa isang area. Nasabi nitong investigator na ang VIP witness protection ay ang pinaka-safe daw na area dito sa ship na ito na kahit ang First Prince Benjamin ay hindi basta-basta makakapasok dito. Maya-maya pa ay ni-request naman ng investigator na kung maaari raw ay makausap niya itong si Stainer na agad namang tumayo.
Sa kanyang paglapit, hinawakan ng investigator ang isang device at sinabi kay Stainer na kung sakali raw ang tauhan ng First Prince o ng Royal Army ay mapupunta rito, ay dapat na pindutin agad ni Stainer ang button sa device na ito. Ayon pa sa investigator, si Stainer lang daw ang maaari niyang utusan pagdating sa bagay na ito bilang outsider. Ipinaliwanag pa niya na ang Justice Bureau ay ang pinaka-neutral na institusyon dito, pero kapag may isang special marshal na nagdeklara ay magiging base raw ito ng diktadura. Nasabi naman ni Stainer na in case ng national emergency, ang military raw ang magkakaroon ng temporaryong kapangyarihan sa paggugobyerno ng mga tao. Sagot naman ng investigator, ang worst case scenario nga raw ay kung ang mga traidor ay makakapagpadala ng sundalo dito sa loob ng Justice Bureau, ay once na mangyari yun, automatically i-activate ang protocol kung saan isususpende at i-execute ang lahat ng tao sa loob ng Justice Department sa loob lamang ng 10 minuto. Kaya sabi naman ni Stainer, so ito raw pala ang huling option nila bilang panlaban sa mga posibleng pagwawala ng army sa future. Hindi raw niya alam ang iba pang detalye tungkol sa succession battle pero gano'n na raw talaga kalala ang sitwasyong na yun. Sagot naman ng investigator, hindi ko rin alam kaya dapat prepared talaga tayo. Dagdag pa niya, si Stainer daw ay isa sa iilang na magiging witness dito sa Black Whale na guaranteed na makakauwi ng buhay. Kaya ang safety daw ni Stainer ay napakahalaga anuman ang mangyari. Sa isipan naman ni Stainer, ang ibig lang daw sabihin yun ay parang minarkahan na rin siya ng kamatayan. Pero kahit mamatay daw siya, ibig sabihin lang nito ay may nangyaring isang pangyayaring hindi kailanman maisusulat sa official records. Matapos nyon sa sumunod na eksena ay makikita si Kacho na naglalakad at pumasok sa isang room. Nandito ka ba? Tanong niya habang tinatawag si Fugetsu. Ngulit walang sumasagot. Kaya nakabahan si Kacho sabay sabi na major witnesses daw sila sa mga nangyari kaya hindi sila dapat umaalis sa room na iyon. Gamit daw ngayon ni Fugetsu ang kanyang ability para pumunta sa ibang lugar. Matapos nyon ay sinubungkan ni Kacho na tignan ng ilalim ng kumot. Dito sa bed ni Fugetsu makikita ang magic door ni Fugetsu na nang makita ito ni Kacho nasabi niya, tama nga siya, posible talagang may nangyaring kakaiba. Kung wala raw si Fugetsu, isa lang itong one-way path at hindi na siya makakabalik. Kapag nakapasok daw si Fugetsu sa tunnel na nasa loob, nawawala na ang entrance nito. Ngayon ay makikita si Fugetsu sa loob ng tunnel, nagtatago. Dahil pala sa inatake siya ng kaaway at ang kaaway na yun ay walang iba kundi si Kaiser, ang investigator mula sa Justice Bureau kanina. Maya-maya pa lumabas na si Fugetsu, kaya agad siyang nilapitan ni Kacho at sinabing, salamat naman, okay ka lang ba? Ano bang nangyari? Sagot ni Fugetsu, makinig ka, may nadiskubre ako. Ang mahika ko? Dati? Isang beses ko lang nagagamit sa isang araw pero ngayon, kaya ko na itong gamitin ng ilang beses sa isang araw. At guess what? Ang return door o ang pinto pabalik, nag-a-appeal na rin kahit wala ka o kahit mag-isa lang ako. Kahit nakakabalik lang ako sa original kong lokasyon, base sa nadiskubre ko ngayon, marami na ang lugar na pwede kong puntahan. Habang nagpapahinga si Kacho, napansin niyang parang nagbago ang mukha ni Fugetsu. Mukhang pagod ka yata. Sabi ni Kacho, pero ngumiti si Fugetsu. Huminga ng malalim at sagot niya, huwag kang mag-alala, okay lang ako. Alam mo, sobrang saya ko tuwing ginagamit ko ang mahika ko. Para bang punong-puno ako ng energy. Kaya gusto kong gamitin ito para i-explore ang bawat sulok ng Black Whale. Magkasama tayong dalawa. Ngumit sa isipan ni Kacho, bigla siyang nabahala. Ano bang nangyayari? Dahil ba ito sa ability ni Fugetsu? Isa ba itong uri ng kapangyarihan na mas lumalala habang mas ginagamit? Kaya sinabi niya kay Fugetsu, parang namumutla ka na. Ngunit hilumakan ni Fugetsu ang kamay niya at maingiti sa luha nitong sinabing, alam ko, noon pa na lagi mo akong pinoprotektahan kaya ngayon ako naman ang gagawa ng lahat. Gusto ko, ako naman ang magprotekta sa iyo. Makikita sa mukha ni Kacho ang labis na pag-aalala. Kaya sabi niya, sige, pero magpahinga muna tayo. Subalit sagot ni Fugetsu, okay lang ako. Ngunit iginiit ni Kacho na magpahinga muna siya kaya napagdesisyonan nilang itigil muna ang usapan at ipagpatuloy na lang mamaya ang pagpapaliwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating ang balita kay Melody na nahimatay daw si Fugetsu. Hindi ito basta natulog, kundi bigla talagang nawalan ng malay. Ayon kay Melody, hindi raw iyon normal pero hindi niya rin alam ang tunay na dahilan. Nasabi pa ni Melody na gusto sana niyang makita ang kalagayan ni Fugetsu pero dahil isa siyang witness material, hindi siya mahaharing nahalapit kina Fugetsu at Kacho, lalo na kay Fugetsu na mas mahigpit pa ang seguridad. Kaya sinabi na lang niya kay Kacho na aayusin nila ng mga prinsipe ang schedule ng interview kay Fugetsu para maayos ang sitwasyon at magkaroon siya ng pagkakataong makasalubong ito sa hallway. Sa sumunod na eksena, makikita si Melody na naglalakad sa hallway kasama ang dalawang sundalo.
Sa harap naman niya, naglalakad din si Fugetsu kasama ang 4 pang sundalo. Habang naglalakad si Fugetsu, napansin niyang hindi ito tumitingin sa kanya pero nakaramdam siya ng matinding chilling presence. Kaya nang tuluyan niya tingnan si Fugetsu, nanlaki ang mga mata niya dahil may nakita siyang mga multo o nanen entities na tila sumusunyod at naka-attach ngayon sa Prinsipe Fugetsu. Kaya sabi naman dito sa isipan ni Melody na delikado raw ito. Ang aura raw ni Fugetsu ay masyado nang mahina, parang nasa estado na ito ng Zetsu, at mentally unstable na raw siya. Dahil dito, naa-attract na raw sa kanya ang mga masasamang espiritu. Naisip ni Melody, ano ba talaga ang nangyari at naging ganito ang prinsipe sa napakaikling panahon lamang? Ano raw ang dapat niyang gawin ngayon, lalo na't masyadong marami ang mga masasamang espiritu na nakapaligid kay Fugetsu na tuluyan ng namimiligro ang buhay nito? Kailangan na raw nilang i-exorcise ang prinsipe sa lalong madaling panahon. Maya-maya pa ay nakarating na sila Melody sa isang guarded room. Sabi naman ng isang sundalo, nandito na tayo. Dagdag pa ng isa, may 10 minuto ka lang at lahat ng pag-uusap dito ay recorded at maaaring gamitin sa korte. May public defender din sa loob. Matapos nito ay pumasok na si Melody habang sa kanyang isipan ay iniisip niya kung bakit nasa ganitong kahinang estado si Fugetsu. Hindi niya rin daw makita kung sino o ano talaga ang nagpoposes sa prinsipe. Kung napakalakas raw nito, dapat ay may mga trace o pahiwatig man lang na magbibigay sa kanya ng clue kung sino ang may pakana. Base sa timing ng kanyang pagpasok at sa paglabas ni Fugetsu, napagtanto ni Melody na nandito siya para sa isang negosyo habang si Fugetsu naman ay kumikilos bilang hostage sa mababang antas lamang upang maiwasan ni Melody na makipag-negotiate sa maling paraan. Pagpasok niya, nakita niya ang Third Prince Zhanglei na personal na humarap sa kanya, isang bagay na ikinagulat ni Melody. Sabi ni Melody, "Hindi ko inaasahan na personal kang dadalo, Prinsipe Zhanglei." Ngumiti naman ang prinsipe at sagot niya, "Gusto ko lang magpakita ng respeto sa iyo, Melody. Ang performance mo noon sa banquet ay isa talagang out of this world na performance." May dalawa raw siyang hiling. Una, gusto niyang marinig ulit ang performance ni Melody. At pangalawa, gusto niyang tanggapin ni Melody ang isang bagay na ibibigay niya bilang pagpapakita ng respeto. Tinanong ng public defender kung tatanggapin ba ito ni Melody at sumagot siya ng, oo. Ibinigay na ng Zhanglei ang kanyang regalo. Isa pala itong coin na gawa mismo ng prinsipe na ikinagulat ni Melody. Matapos niyon, ang sumunod na lumapit ay ang captain of the guards ni Prince Terednich na si Vantine. Sabi nito, "Ako si Vantine, kinaritawa ng 4th Prince Terednich. Alam kong walang saysay ang negosyong dito pero gusto kong kumpirmahin ang ilang bagay." Sa isip ni Melody, ito ay malinaw na isang negosyo. Sabi ni Vantine, "Gusto ng 4th Prince na imbitahan ka sa kanyang personal na quarters. Tatanggapin mo ba ang imbitasyon na yon?" Sumagot si Melody ng, "Isang karangalan na maimbitahan ng prinsipe, pero hindi ako ang may kapangyarihan na magpasya sa ganyang bagay. Hinire lang ako bilang guard ni Princess Kacho at hindi ko rin maaaring isiwala tungkol sa aking kontrata." Kaya sabi ni Vantine, "Kung ganon, magtatanong pa ako ng ibang tanong. Hindi mo na ba gustong mag-perform ulit?" Sumagot si Melody ng, "Personal kong gustong mag-perform uli at masaya akong gawin ito, pero sa tamang pagkakataon lamang." Ngumiti si Vantine at sinabing, "Maganda kung ganun. Matutuwa ang mahal na prinsipe sa balitang yan." Subalit, sinabihan din ni Melody si Vantine na ganitong negosyo ay mas mainam pag-usapan lamang kapag siya ay na-release na sa kustodiya upang mapag-usapan din nila ng mas maayos ang iba pang detalye. Alam naman ni Melody na lahat ng pag-uusap doon ay recorded, kaya maingat siyang suwagot sa bawat tanong. Matapos na magsalita si Vantine, sa isipan naman ni Melody ay wika niya na ang pagtibok ng puso ni Vantine ay kakaiba. Isang uri ng tibok na parang confused ito sa kasalukuyang sitwasyon. Dahil dito, napagtanto ni Melody na hindi pala ang 3rd Prince Zhanglei at ang 4th Prince Terednich ang may kinalaman sa nangyayari kay Fugetsu base sa mga heartbeat ng mga nakausap niya. Matapos ang eksenang iyon, sa sumunod na panel ay makikita naman si Kaiser na kausap si Melody. Sabi ni Kaiser, kahit na magpe-perform si Melody sa susunod na banquet, sa tingin daw niya ay hindi mo na dapat isagawa ang kanilang orihinal na plano ng paglalason.
Sagot naman ni Melody, oo, tama ka. Kailangan nating maging maingat kasi hindi pa natin alam kung sino talaga ang nasa likod ng pagbabagong ito kay Prince Fugetsu. Dapat nating malaman sa lalong madaling panahon kung sino ang nagpapahina sa kanya. Ngunit sagot ni Kaiser, hindi natin pwedeng gawin yan ng basta-basta. Alam mo namang delikado yan. Sabi naman ni Melody, pakiusap, wala na tayong oras, kailangan na nating magmadali. Habang nag-iisip, sinabi ni Melody sa kanyang isipan na wala raw sa mga heartbeat na nakausap niya ang nag-react sa salitang negotiation. Kaya malaki ang posibilidad na ibang tao talaga ang mastermind sa nangyari kay Prince Fugetsu. Maaaring nag-aantay lang ito ng tamang oportunidad. Nakakainis daw isipin dahil hindi pa rin niya maaaring alisin bilang suspect ang mga prinsipe at lahat ng mga tauhan nila. Pagkatapos niyon, sa sumunod na eksena sa room 1014, maririnig naman ang isang guard na nagsasalita sa harapan ni Kurapika at Bill. Sabay sabing, hindi ko na kailangan pa ng water divination dahil nakakagamit na ako ng NEN. Lumabas na ang taong ito na tinutukoy noon ni Furyk na nagpapanggap na hindi nakakagamit ng NEN, ngunit napakahusay pala sa pagpapanggap. At ang taong iyon ay walang iba kundi ang guard ng 5th Prince Chubepa, si Long Hee. Sabi pa ni Long Hee, sasang-ayunan ba si Kurapika sa aming kontrata? Sagot naman ni Kurapika, oo, makikipagkasundo ako kay Prince Chubepa. Ngayon, malaking tanong, ano kaya ang kontrata at kasunduan na tinutukoy ni Kurapika? At ano nga ba talaga ang nangyari kay Prince Fugetsu? Abangan sa susunod na chapter mga kaibigan dahil dito na magsisimula ang isa sa mga pinakamalalaking revelasyon sa buong kwento. Kaya dito na muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo nawa ang video, paki-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang tulad nito. Maraming salamat mga kaibigan, this is Mr. AI Anime at magkikita-kita tayo muli sa susunod na video.